Biglang tumaas ang ticket prices, halos 70% overnight. At ang stadium, sold out pa rin. Hindi typo yun, kasi ito si Alex Ayala. At hindi pa nga siya nakakatapak sa court. Ngayon, ang Cincinnati ay tila nasa gitna ng isang malaking kaguluhan. Ang $260 million Lindner Family Tennis Center, isang venue na nasaksihan ng maglaro sina Federer, Nadal at Serena Williams, ay ngayon nakakakita ng bagong kasaysayan na nangyayari sa harap mismo ng kanilang mga mata. Balikan natin ang buong kwento. Kasi para maintindihan kung gaano kalaki ang nangyayaring ito, kailangan muna nating balikan ang konteksto bago pa man lumabas ang pangalan ni Alex Ayala sa entry list. Ang Cincinnati Open, matagal nang isa sa mga malalaking tournament sa hardcourt swing. Pero ayon sa tournament director na si Bob Moran, umabot sa record-breaking 285,000 fans ang attendance noong 2025. At malaking bahagi ng mga yon ay nagmula pa sa labas ng Cincinnati. Kaya naman, para sa 2026, nagproyekto siya ng humigit kumulang 300,000 fans, kumpiyansa, optimistiko, handa. Pero hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang susunod na wave. Ngayon, alamin natin kung ano ang nangyari matapos ang projection na yon. Pero pagkatapos, pumasok sa draw si Alex Ayala. At doon nagsimula ang kakaibang pangyayari. Bago pa man tuluyang lumabas ang kanyang pangalan sa entry list. Bago pa mag-alas 6 ng umaga. At ilang oras pa bago dumating ang maraming staff, overwhelmed na ang ticketing system. Hindi pa nagsisimula ang action sa court, pero ang demand para sa tickets, sumabog na. Ngayon, alamin natin kung paano tumugon ang mga organizer. Pero kailangang kumilos agad ang mga organizer. Bago pa man mag-alas 9 ng umaga. Para harapin ang sobrang daming traffic sa kanilang ticketing system. Kaya naman, ang biglang pagdagsa ng mga bumibili ay hindi ordinaryong demand na nakita na ng tournament noon. Ito ay isang ticketing rush na hindi nila inaasahan. Ngayon, alamin natin ang desisyong ginawa ng Cincinnati. Pero nang makita ng organizers kung gaano kalaki ang demand, nagkaroon ng malaking pagbabago sa presyo ng tickets. Kaya naman, mula sa humigit kumulang $275, umakyat sa $470, halos 70% pagtaas overnight. At ang mas nakakagulat, kahit sa mas mataas na presyo, sold out pa rin. Isipin mo yon, mas mahal ang ticket pero hindi bumaba ang demand. Ngayon, tingnan naman natin ang resale market. Pero kung akala mo doon natatapos ang kabaliwan, hindi pa. Sa resale market, mas lalo pang tumaas ang presyo. Ang second round tickets, na dating nasa around $86 ay umabot hanggang $685. Upper level seats, umaabot na sa triple digits. At kahit ang grandstand seats, na kadalasan ay mas budget-friendly na option, ay hindi rin nakaligtas sa price surge. Ngayon, sino nga ba talaga ang bumibili ng mga ticket na ito? Para maintindihan kung gaano ka-extraordinary ang demand, kailangan nating tingnan kung sino ang nasa likod nito. At dito pumapasok ang Filipino diaspora. Milyon-milyong Pilipino ang nakatira sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sa pag-angat ni Alex Ayala, marami sa kanila ang tila nakahanap ng bagong atleta na maaari nilang suportahan. Isang bagong bayani. Ngayon, alamin natin ang kwento sa likod ng Filipino diaspora. Marami sa ating mga kababayan ang umalis ng Pilipinas para maghanap ng mas magandang trabaho at mas magandang kinabukasan. Kaya naman, mahahabang oras ang ginugugol nila sa trabaho, malayo sa kanilang mga pamilya, at madalas, nagpapadala ng pera pa uwi sa Pilipinas. Pero kahit malayo sa sariling bansa, kapag naglalaro si Alex Ayala, nagkakaroon sila ng pagkakataong makaramdam muli ng koneksyon sa Pilipinas at handa silang gumastos para maranasan iyon. Ngayon, alamin natin ang mismong observation ng PhilTA Executive Director na si Tanet Mendoza. Ayon kay Mendoza, may mga Filipino fans na were screaming like in a basketball match. Inilarawan niya ang atmosphere noong Australian Open appearance ni Ayala. At ang mas nakakagulat, may ilan daw sa mga fans na yon
na hindi pa nakapanood ng kahit isang tennis match sa buong buhay nila. Pero nang dumating si Alex, nandoon sila, sumisigaw, nagsisigawan at buong pusong sumusuporta. Ngayon, may dalawa pang kwento ng fans na nagpapakita kung gaano kalalim ang Ella fandom. Ibinahagi ng sports reporter na si Colleen Salao ang ilang kwento ng mga fans na talagang gumawa ng paraan para mapanood si Alex. Ang una, isang grupo ng college friends na ngayon ay nakakalat na sa iba't ibang states sa Amerika, ay nagplano ng kanilang taunang reunion sa Ohio. Pero may isang dahilan kung bakit doon nila gustong magkita-kita. Manonood sila kay Alex Ayala. Hindi lang ordinaryong bakasyon para sa kanila, parang isang pilgrimage. At mayroon pang isang kwento na mas mahirap pang paniwalaan. Isang fan ang nanood kay Alex sa Toronto sa National Bank Open. At pagkatapos ng tournament, hindi siya sumakay ng eroplano, hindi siya nagpahinga muna sa hotel. Sa halip, nagmaneho siya ng halos 8 oras papuntang Cincinnati para lang mapanood ulit si Alex. 8 oras sa Manibela para sa isang tennis match. Kasi para sa fan na yun, hindi option ang mamiss ang susunod na laban ni Alex. Ngayon, ano naman ang reaksyon mismo ni Alex Ayala sa ganitong klaseng suporta? Sinabi mismo ni Ayala, Filipino migrants are giving up a lot to afford these tickets. At naiintindihan niya kung gaano kalaking sakripisyo ang ginagawa ng marami sa kanyang mga supporters. Kaya para kay Alex, hindi lang ito tungkol sa bilang ng tickets na nabenta. Hindi lang ito tungkol sa sold-out stadium. Ito ay tungkol sa mga taong gumagawa ng paraan para makapunta, para makapanood, para makapag-cheer. Hindi lang ito ticket demand. Ito ay devotion. At hindi lang mga Filipino fans ang nakakapansin sa phenomenon. Pati ang mga malalaking pangalan sa women's tennis, nakikita na rin ang epekto nito. Isa na rito si Coco Gauff, world numero 4 at reigning US Open champion. Nagsalita siya tungkol sa kung ano ang kinakatawan ni Alex para sa WTA Tour. At malinaw ang kanyang sinabi. Ayon kay Gauff, I like that Alex brings a whole new demographic to the WTA Tour. At iyon ang pinakamahalagang bahagi ng phenomenon na ito. Isang bagong audience, isang global community na handang magbayad ng daan-daang dolyar para sa isang magandang upuan, magmaneho ng 8 oras, at gawing isang malaking celebration ng isang tennis tournament. Hindi dahil matagal na silang tennis fans, kundi dahil fan sila ni Alex Ayala. Ngayon, alamin natin ang tinatawag na Ayala Effect. Hindi ito nagsimula sa Cincinnati. Matagal na itong nakikita sa iba't ibang lungsod. Sa Washington, malaki ang naging demand mula sa kanyang fan base. At sa Toronto, kinailangan pa siyang ilipat mula sa mas maliit na grandstand papunta sa center court. Dahil hindi sapat ang kapasidad ng mas maliit na venue para sa dami ng gustong manood. At nang mapunta siya sa mas malaking court, hindi rin nawala ang energy. Mas lalo pa itong lumakas. Ngayon, gaano kalaki talaga ang ticket demand na kaya niyang dalhin? May mga ulat na tinatayang libo-libong tickets ang direktang na-attract ng kanyang fan base. Sa Toronto, ang 12,500 seat SoBe Stadium ay napuno sa mga araw na naglalaro siya. At sa mga stands, makikita ang mga bandila ng Pilipinas, maririnig ang mga sigawan, at mararamdaman ang energy na parang hindi ordinaryong tennis match ang pinapanood. At hindi lang isang player ang nakapansin dito. Inamin ni Jessica Pegula na ang Washington Final ay parang home game para kay Alex. At si Belinda Bencic, ikinumpara pa ang atmosphere ng laban sa isang experience na katulad ng pagharap sa isang malaking star tulad ni Serena Williams. Isipin mo yon. Isang batang Filipina player na ang crowd ay kayang magbigay ng atmosphere na karaniwang nakikita lamang sa mga biggest names ng sport. Ngayon, alamin natin ang reaksyon ni Bob Moran sa lahat ng ito. Si Bob Moran, isang taong matagal nang nakakita ng mga tennis legend na dumaan sa venue na ito, ay hindi rin inaasahan ang ganitong klase ng demand. Kasi isipin mo, hindi ito isang Grand Slam champion na nasa final. Hindi ito isang retirement tour.
Hindi rin ito isang legendary rivalry match. Isang 21 taong gulang na Filipina na ngayon ay ranked numero 20 sa mundo. Ang kayang magdulot ng ganitong demand bago pa man sumikat ang araw. At iyon ang talagang nakakagulat. Ngayon, ano ang mas malaking ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi na kailangan ni Alex ng isang title para lamang mapansin. Hindi na lang nakadepende sa panalo o talo ang interest sa kanya. Kaya naman, para sa mga tournament organizer, may value si Alex kahit bago pa magsimula ang match. Manalo man siya, matalo man siya. Dahil kapag dumating siya sa isang lungsod, may mga taong susunod, may mga ticket na mabebenta, may mga hotel na mapupuno, at may mga fans na darating. Iyan ang tunay na Ayala effect. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 70% price spike, sold out pa rin. Isang 8 oras na biyahe, isang buong college reunion na itinayo sa paligid ng isang tennis match. Hindi ito simpleng ticket demand. Hindi rin ito ordinaryong fandom. Ito ay isang komunidad na nakahanap ng isang atleta na maaari nilang ipagmalaki at handa silang gumawa ng paraan para makita siya. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil isa ka sa mga Pilipinong nasa ibang bansa na naghahanap din ng paraan para mapanood si Alex Ayala. Naiintindihan ko ang feeling na yon. Dahil hindi madali ang maging malayo sa Pilipinas. Minsan, isang laban lang ng isang atleta ay sapat na para maramdaman mong malapit ka ulit sa bahay. At iyon ang mahalagang bahagi ng kwento ni Alex. Hindi lang siya naglalaro para manalo. Para sa maraming Filipino fans. Kapag nakikita nila siyang lumalaban sa ibang bansa, parang may bahagi ng Pilipinas na kasama nila. Kaya kung minsan ay handa silang gumastos, handa silang magbiyahe, handa silang maghintay, dahil ang nakukuha nila kapalit ay isang uri ng pagmamalaki na hindi madaling bilhin ng pera. Ang pinaka hindi karaniwang anggulo. Hindi ito basta kwento ng sold-out tickets. Ito ay kwento kung paano si Alex Ayala ay unti-unting lumilikha ng isang bagong klase ng tennis fandom. Isang global community na hindi nakabase sa kung saan nakatira ang mga fans, kundi sa kung sino ang kanilang pinipiling suportahan. At sa bawat lungsod na kanyang puntahan, may posibilidad na may bagong grupo ng Filipino fans na lalabas, bibili ng ticket, maglalakbay, at magdadala ng kanilang mga bandila. Hindi lang sila nanonood ng tennis, sumusunod sila kay Alex. 70% price spike, sold out pa rin. Isang stadium na puno ng fans. Bago pa man ni Alex Ayala hampasin ang isang bola. Isang tournament na dati nang nakakita sa mga legendang tennis. Ngayon ay nakakaranas ng isang bagong klaseng phenomenon. At ang tunay na kwento, hindi lang tungkol sa ticket prices, hindi lang tungkol sa resale, hindi lang tungkol sa sold-out seats. Ito ay tungkol sa mga taong nasa likod ng mga upuang iyon. Mga Pilipinong nagtrabaho sa ibang bansa, mga pamilyang matagal nang malayo sa isa't isa, mga fans na nagmaneho ng 8 oras, mga magkakaibigang nagplano ng reunion, at mga taong handa pa ring magbayad kahit mas mahal ang ticket dahil gusto nilang makita si Alex Ayala. At iyon ang pinakamalaking patunay. Hindi mo kailangang maging Grand Slam champion para magkaroon ng impact. Hindi mo kailangang manalo sa bawat match para magkaroon ng fans. Minsan, kailangan mo lang maging isang atletang kayang magbigay ng dahilan para ipagmalaki ka ng mga tao. At habang patuloy na lumalaki ang pangalan ni Alex, patuloy ring lalawak ang community na sumusunod sa kanya. Kaya sa susunod na makakita ka ng balita tungkol sa sold-out tickets ni Alex Ayala, alalahanin mo, hindi lang ito isang tennis match, hindi lang ito isang ticket sale, ito ay isang global celebration ng Filipino pride na tumatawid sa mga karagatan at nagbubuklod sa mga Pilipino, isang fan, isang ticket, isang lungsod, at isang Alex Ayala sa bawat pagkakataon.